Ang impression, pagka daw na pasa itong panukalang batas mo, parang bagang pagbabawalan ito na magsulong pa ng ilang mga panukala tungkol sa diborsyo. Tama ba yung impression na yun? Mali ang impression na yun. Walang makakapigil sino man ang magpanukala ng batas. Ang batas ay umiiral at ito ay ayon sa pangyayari sa lipunan natin. Ano? Kaya nga may kongreso. A law can be repealed, amended, or revised accordingly. Ano? Pero gusto ko ipaliwanag sa ating sa kasalukuyang family code, itong Executive Order 209, ano, ipinasa noong 1987 pa, ano, inamyendahan Executive Order 227, ano. Pero de facto divorce provision na ito. Ito yung Article 36, yung psychologically incapacitated ka. Kung ikaw ay nagpakasal sa panahon ng iyong pag-aasawa at hindi mo naunawaan ng lubos ang obligasyon o implikasyon ng pag-aasawa, ikaw ay pwedeng maituring na psychologically incapacitated, ano. At ito ay hindi ka makakakomply do sa essential requirement ng marital obligation, ay paring i-declare na void o i-nullify ang iyong marriage. Ang sa akin lang ay may mga kasalukuyang provision ang batas. Article 35, meron tayong mga marriages void ab initio. 36, yun yung psychological incapacitated. Incestuous marriage, Article 37. Article 38, by public policy, may mga batas, may mga kasal o marriages na voidable. At narito pa yung artikulo tungkol sa legal separation. Kung ikaw sinasaktan ng asawa mo, paulit-ulit, inaabuso, yung ikaw pinilit na magbago ng paniniwala sa relihiyon o kaya sa politika, o kaya ito ay grounds for legal separation. Kung ikaw ay may bigamous marriage or may polygamous marriage, ito ay ground for annulment. Ito yung sinasabi ko, no? Meron naman tayong may mga provision na ang batas na pinapayagan o may option, ano, ha? Ako sang-ayon ako sa sinasabi ng Tita Luz ko, no? Ang tawag ko kay Tita Luz, kay Congresswoman Ilagan, ay Tita Luz. Tama naman mabigyan ng option. Hindi ako tutol naman doon, ano? Pero dapat din isaisip natin. Kaya tayo may ganitong panukala. Maganda, tingin ko rito, magko-complement sa bandang huli sa pag-uusap, lalo na kung ito'y nasa deliberation na sa committee at sa plenaryo. Sa akin lang ay hindi lang naman yung karapatan ng mga nahaping asawa ang isinasaalang-alang natin dito, kundi yung pagpapahalaga at pangangalaga sa pamilya at sa mga anak o bunga ng mga pagsasama. Kaya nga sa ating sa Ligang Batas, hindi lang isang buong artikulo ang inilaan dito, ano? Sa Declaration of State Policies and Principles, may isang provision doon. Ngunit doon sa nag-uusap sila sa Constitutional Commission, kinuha nila, nagpasya sila upang bigyan halaga ang pamilya. May buong artikulo sa Saligang Batas natin na ang pamilya, ang pundasyon ng ating bansa, at ito ay pangangalagaan at patitibayin, at ang total development nito ay titiyakin, at ang kasal ang basihan nito. Nakalagay din sa mga hatol ng Korte Suprema, okay, Antonio versus Reyes, hindi pinagbabawal ang diborsyo. There's no blanket prohibition in the Constitution about divorce, ano? Ang sinasabi nga lang dito, hindi na-define ang parametro kung paano po proteksyonan. Parang walang pinakaiba ito sa political dynasty, ano? Nasa naroon sa provision ng Constitution ang political dynasty, pero kailangan ng implementing law, ano? At ito yung ginagawa natin ngayon. Palagay ko ito rin ang nais ng ating ng party list Gabriela, na matiyak kung paano pangangalagaan. Ang sa akin na isang paraan ito, implementing law, para pangalagaan, ano, yung parametro, modality, strategy, ay nakapaloob dito kung paano po proteksyonan ang pamilya. Congresswoman, sa tingin niyo, anong particular na provision doon ang parang hindi naman masyadong tugma doon sa sinusulong ninyo? Actually, yung sinasabi nga na meron naman tayong batas na yung null and void ab initio sa umpisa. Alam natin yan, no? Dahil yung nagpapakasal nga na minor o walang parental consent o kaya bigamous, nandyan yan. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga sitwasyon na kailangan ang isang pamilya ay humarap na doon sa reality. Halimbawa, ang babae ay palaging binubugbog. Ang anak na babae ay nire-rape na ng sariling ama. We
respect marriage. Para sa atin, napakahalagang institusyon ang kasal. At gusto natin ang isang pamilya ay matibay at nagmamahalan nga nandyan. Pero merong mga circumstances na talagang hindi na kaya. At kailangan ng buwagin ang relasyon na yan. Tanggapin natin yan. Yan ang mga realidad ng ating lipunan. Kung kaya, pag ang isang kasal na sa umpisa tinignan natin as sagrado, sa umpisa naman tingin natin ay pwedeng magsama talaga habang, di ba, sinasabi till death do us part. Pero may mga nangyayari. At therefore, kailangan talaga harapin natin yan. At even if mataas ang respeto natin sa kasal, kailangan harapin yung katotohanan na merong mga bata na inaabuso, may isang babae, mamamatay na lang yan dahil sa domestic violence. At hindi naman niya kaya yung annulment, no, para makipaghiwalay. At hindi naman para sa kanya tama din yung legal separation lang, no? Alam natin marami sa ating mga kababayan ay nagpipisan lang, no? Dahil naghiwalay na nga at nagpipisan. Nasa na nga yung sacredness of marriage na wala yung sanctity, wala yung basbas na legal. Meron tayong mga kababayan na gustong mag-move on. No? Doon sa sinusulong iba, pwedeng magpakasal uli. Ay, siyempre. Ay, kasi sa inyo iba naman, ano? Ang sinasabi Sa ko, inyo iba. yung pangabuso, pananakit, ito ay grounds for legal separation. Ang legal separation, tama si Congresswoman Ilagan, iba sa annulment. Ano? Kung ikaw ay legally separated, wala ka pa rin karapatang pumasok sa isang bagong kasal, ano? O hindi ka pwedeng mag-remarry. Sa annulment ay po pwede. Meron din naman marriages tayo na void ab initio, sa simula pa lamang ay hindi na tama. Ito yung mga nag-asawa ng wala sa tamang edad, hindi kumuha ng lisensya, nagpakasal sa isang solemnizing officer na hindi authorized ng batas. Ngunit meron tayong Article 36, ano, yung psychologically incapacitated. Kung ikaw naman ay pumasok sa kasal na hindi mo naunawa ng implikasyon nito at obligasyon mo sa pag-aasawa, halimbawa, nagpakasal ka, pero pagkatapos ng kasal ninyo ay hindi kayo nanirahan sa isang tahanan o sa isang bubong. Ito'y basihan din para makapaghiwalay. Kaya nga sinasabi ko, may provision na ang batas para dito. Ang question, aaminin ko, kaya nga ba ang gastusin upang ito'y masakatuparan o makakuha ka? Kasi pag psychological incapacitated, kailangan patunayan mo ito sa korte. Sino magpapatunay? Hindi naman po pwedeng mage allegation. Professional psychologist o psychiatrist. Magkano ang ibabayad mo? Magkano ang filing fee sa court? Sa akin, kung ganito ang problema, baka administratibo lamang ang solusyon. Oo. Baka dapat babaan lang natin ang halaga ng filing fee, o kung indigent ka, baka dapat may mga libreng lawyer o kaya napupuntahan kang psychologist o psychiatrist. Pero tayo naman open sa diskusyon at sa kung kailangan yung mga panibagong ground. Ang pagkakaunawa ko, ang Gabriela ay pinag-aaralan mabuti ito at kinagalang naman natin to, no? At nais ko rin i-correct yung impresyon na nung i-final natin itong panukalang batas na to ay hindi dahil sa reaction sa divorce bill na meron na tayo, kundi nakita lang natin ang pangangailangan nito ayon sa sinasaad na rin ng ating saligang batas, ano? Tulad na nabanggit ko kanina, yung jurisprudence natin kay Antonio versus Reyes, sinasabi nito yung modality, strategy, kung paano po proteksyonan ng pamilya it's still within the province of the legislature, ano. Siguro balikan natin si Congresswoman Ilagan. Ma'am, kung ilang kongreso nyo na po sinusulong po ito at hindi po ito maipasa-pasa, no? Ngayon sinasabi nyo, i-refile ninyo yung divorce bill ninyo, tapos may pahayag po si Speaker Belmonte na it's not going to be a priority bill. What makes you think na in this Congress, tingin nyo susulong na po ito? Well, actually, yung divorce bill as filed by Gabriela ay final nung 14th Congress, 14th. Ni-refile nung 15th at ngayon, nire-refile namin. Patulad na rin ang ginagawa ni Kong Marcy na refile din yung kanyang bill, no? Kasi mula yan sa 15th Congress. Ngayon, sa pagtingin ni Speaker, hindi yan priority. Although, initially, nagsabi rin siya, priority yon. Nire-respect namin yung opinion na yan, kung ano yung priority at hindi priority para sa mga tao o sa legislators. Para sa amin din, kung i-compare ang divorce sa panukalang batas na tanggalin mo yung IVAT, o kaya
babaan mo yung rates ng kuryente at saka tubig, syempre, mas mabigat yung pagbaba ng rates ng kuryente, ng tubig, tanggalin ang IVAT, o kaya yung amendahan yung rate bill. Kasi meron din kaming sinusulong na batas na baguhin natin ang definition ng rate. Yun, mataas yun sa priority. Ang divorce, priority rin, pero hindi siya kapantay doon sa iba naming mga isinusulong na batas. However, kung nandyan na yan, dapat pag-usapan talaga. Kasi marami sa aming mga constituents at marami rin sa ating mga kababayan ay nag-file na nga ng legal separation o annulment at para sa kanila, hindi sumasapat ito. At yun ang dahilan kung bakit kami ay nagbibigay ng isa pang option. Hindi namin inaalis yung iba pang nandyan na sa batas like legal separation and annulment, nandyan yan. Pero kung sa tingin ng iba, hindi talaga sapat yung dalawang yun, edi we have another option. And the bases are very clear. Ayaw din namin yung pollution na binabanggit ni Kong Marcy na nagsasabuatan para lang mag-divorce. Kung kaya sinasabi namin, ang aming divorce ay hindi Las Vegas style. Kasi yung Las Vegas, kasal ngayon, bukas ay maghihiwalay, maliit na dahilan ay mag-aaway na, divorce na. Hindi. Dahil the sagrado divorce. nga ang kasal. Divorce na Filipino style. Filipino style na merong mga kondisyon na dapat sundin. At hindi maaaring ang divorce ay para sa lahat. Dahil may proseso din naman na susundin, aayusin natin yung relasyon. Kung wala na talagang pag-asa na sila ay magkaayos pa, lalong-lalo na kung ang father ay guilty ng incest, kung yung babae ay binubugbog at mamamatay na lang dyan sa relasyon na yan, kung inabando na siya, or marital infidelity, those are very serious charges that we think can be the basis for the separation. Meron agad immediate solution doon sa mga ganong kinakaharap problema. Nakasusubaybayan natin yan. Kung ano mga mangyayari dito sa ating susunod na kongreso. Ano po, Abangan namin yung Congressman? mga development, no? Salamat po, Congressman. Maraming salamat. Congressman Thank you, sir. Marcelino Thank you. Chodoro at Congresswoman Luz Vivida Ilaga sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.